gamit yan, mamaya ka sa salin. Hindi yun. Hindi yun. Okay, so, Kasi si namahina siya. walang charge. Okay, so maraming salamat sa ating moderator, formator. Sa ganun na pagagandang pagpapakilala. Amen? So isang magandang hapon po sa iyo, Amang Yahweh, sa ating lahat mga kapatid. Isang mabiyaya, mapagpalang hapon, araw sa ating lahat. Amen? Pinagpala po ba tayo mga kapatid? Word ng Diyos? Amen. Ito ba kasama natin ang Diyos? Amen? Malakas ang palakpak sa ating Panginoon. Praise the Lord! Now and Now forever. and forever! Praise the Lord. Set my spirit free. Yahweh Shaddai. Yahweh Shaddai. Set my spirit free. The will of the Father. Yes, I will. Yes, I will. The will of the Father. God is good. All the time. All the time. God is good. Maraming palakpak. Maraming grasya. grasya. Amen. Patuloy tayong pumalakpak ng pumalakpak sa ating Panginoon para maraming biyaya. Sobra-sobra po. Amen? So, bali ang una, kung muna ay magpasalamat sa ating Panginoon, ang pinagpupulit pagpasalamat sa ating Panginoon, sa lahat ng biyaya, pagpapala ng patuloy na binibigay sa aming buong pamilya, sa kalakasan ng katawan, sa kagalingan ng aking mga apo na talagang nagkasunod-sunod sila nagkasakit, no? Talagang patuloy na napakabuti ni Ama, ating Panginoon, na siyang ating kagalingan, na pinagkaloob niya. Yan mga pagsubok naman yan. Salamat kay Lord at napagtatagumpayan, no? Ito yung aking mga pagsubok din. Talagang kanyang yan, kalutasan, ay kalungan ba yun? Kalutasan, talagang napakabuti na ng ating Ama. At salamat din sa hapon nito, naparito ako at talagang tunay na po na napakabuti ng Diyos kasi ito yung kalooban niya. Tayo ay magpahayag ng kanyang salita sapagkat tayo yun bilang tinuri, pinili niya sa karamihan, tayo magpatuloy ng kanyang misyon. Na ano yun? Na tayo ay magpahayag ng kanyang mga salita. No? Sapagkat ang salita ay Diyos. Ang Diyos ay salita. Amen? So, malakas na palakpak sa ating Panginoon. So, napakaganda po ng Ebanghelyo sa punito nating pagsaluhan na ito ay yung tungkol po sa pag-ibig. No? Ang pagmamahal ng Diyos. Mahal ba tayo ng Diyos? Amen. Amen. Tunay nga po, no? Na sabi nga, magaganda yung nasa mensahe na ating narinig na Ebanghelyo sa po na ito na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, no? Kaya ibinigay niya ang bugtong na anak, ang kanyang bugtong na anak, no? Binigay niya ng bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Sumasampalataya ba tayo mga kapatid? Amen. Ito na, sumasampalataya tayo kasi kung hindi tayo sumasampalataya, wala tayo rito sa hapon na ito. Hindi tayo nakarating dito sa tipanan ng tahanan ng tipan ng tahanan na ating Ama. Amen. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos na patuloy na nagmamahal at umiibig sa bawat isa sa atin. No? Na ang pag-ibig ng Diyos, mga kapatid, tunay nga po na ito ay unlimited, no? Unlimited. Wala itong hangganan, wala itong katapusan. Nasabi niyo, kahit ano man yung malalim na yan na pag-ibig, ay ibig sabihin na wala ito na sukatan. No? Yun. Nasabi nga ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, tunay nga po na ito yung pinapapatak niya ang ulan at pinasisikat niya ang araw sa mga taong banal sa tamang makasalanan man yan. No? Kaya tunay nga po na napakabuti ng ating Panginoon. Napakabuti na tayo ay makasalanan. Nandun pa rin, nararamdaman natin ang kanyang pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa sa atin. Lagi tayo niyayakap ni Ama. Lagi tayo na
lagi na tayo na nandun yung kanyang patuloy na pagkalinga sa bawat isa sa atin. Amen? Ito na yung ating na napaka-buti niya ng ating Panginoon. Kaya sabi nga na hindi ang kanyang anak na panito ipwara hindi hatulan, no? Hindi sila dinatulan. Ngunit inibig, ano ba ito? Hinahatulan sila. Hindi hinatulang maparusahan ang nanampalataya sa bukong na ngunit pinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Pinatulan sila sapagkat naparito ang sanlibutan, ang ilaw. Sino ba ang ilaw? Si Jesus. Na sinubo ng ating Panginoong Jesus. No? Narito. Kaya ito yung kanyang mission na yun eh. Tayo ay kanyang inatasan o kanyang pinili na magpatuloy sa kanyang misyon na humayo. Ipakita natin, ipadama natin ang ilaw. No? Upang sa ganon, yung mga nadidimlan ay magkaroon din sila ng ilaw. Makita nila, madaraman nila yung kaliwanagan sa kanilang buhay. Amen? Malakas na palakpak. Ngunit ang sabi, ang iba, mas pinibig nila ang kadiliman. Kasi kita ng laman eh, doon sila masaya eh. No? Diba sa panahon ngayon, mas kung marami pa rin ang namumuhay sa kadiliman. Tapos sabi niya, ay naku, ang hirap ng buhay. Yung mga expression ng mga tao, ang hirap ng buhay. Ay, mahirap ang buhay. Yung buhay na sinasabi mo. Samantalang, hindi mo hinahanap si Kristo sa buhay mo. No? Yayain mo man dyan, ang daming alibaya. Ay, kasi busy ako. O busy rin. Busy rin si Kristo na tumatawag sa... Wala silang panahon para kay Kristo. Ang si Kristo rin, lalo rin na walang panahon para sa Kanya. Subalit, kung sabi na, seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Unahin natin ang paghahari ng Diyos upang lahat na yan ay kasunod ang mga biyaya, ang pagpapala at grasya na Diyos. Amen? Malakas na palakpakin sa ating Panginoon. No? At yun na nga po na tayo, kailangan tayo itong liwanag na nasa atin na ito rin yung ipadama natin. Ang liwanag na yan. Una-una sa ating kasambahay, sa ating bahay. No? Na, kasi yung pag-ibig na yan, ipadama natin sa ating kapwa. Sabi nga na, ang masama, talunin ng mabuti. Ginagawang ka ng masama, tularan natin si Kristo, hindi siya bumanti. No? Pagkos, sinabi ay ipinanalangin pa niya at sinabihan kanyang ama na nanalangin siya na ama ko, patawarin sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Lord, ang masarap na pakinggan. Lord, tayo ay makasalanan. Naroon pa rin ang pagmamalasakit, pagmamahal, pag-ibig ni Kristo sa bawat isa sa atin. Amen? Kasi talaga, ako talaga, siyempre, aminin, siyempre, alam naman ng Christian. Sabi ko, gano'n nga, siyempre, nagtatanim ka rin ng sama ng loob, paninisin mo, kung may mga pagsubok sa buhay mo, no? Biglang na lang, bayan mo, mararamdaman ako, nakakaiba. Ay, naku, Diyos ko, baka mas lalo matindi pa ito darating sa buhay ko talaga ito. Sorry Lord talaga. Alam ko na kaagad. Kasi, pinawarningan ka na ni Lord eh. Hindi ka magbago. Sabi, hindi mo alisin yung mga sama ng loob mo dyan. O, ito.
May magagawa ka ba kung kaya ikaw rin ay sisingilin ko? Diba? Bubulong yan. Pero nga, Diyos ko Lord, sorry po. Salamat na lang at ipinadama mo itong pagsubok na ito upang yung aking kaisipan, yung aking puso ay magkaroon ng kaliwanagan. Diba? So, pagkasalanan natin yan sa Diyos. Ang mga nangyayari sa ating mga pagsubok yan, mga problema lang yan, pinahintulutan lamang lang ng Diyos yan. Yung mga attitude natin yan. Ano? Yan ihingi natin sa Diyos yan. Pinahintulutan lamang yan na magkaroon ng classical ganitong attitude. Pero kung iyan ay ipaubaya mo sa Diyos at ang Diyos ang kikilos sa buhay mo, once ay ikaw. Sabi nga, pagsisihan at kaligdan ang iyong mga kasalanan. Amen. Sapagkat walang taong hindi nagkasala. Sinungaling daw ang taong walang kasalanan. Amen? At saka sabi nga, isang nano ko sa nung nag-lekod pa ako, hindi ko talaga makalimutan. Never ko na ginawang expression. Minsan, nagagawa mo yung expression, di ba? Kung may nakagalit ka, hindi naman ako nalunod. Una, nagkasala siya kayo. Kasalanan. So sabi nga, huwag ka raw, yung bang inaakala mo sa sarili mo na wala kang kasalanan. Sapagkat yan daw ang pinakamalaking kasalanan na isang tao na inaakala mo sa iyong sarili na wala kang kasalanan. Sapagkat sa tutulang po mga kapatid, tayo ay nagmula sa kasalanan. No? Kaya sabi nga, di ba, pag ng abok, nagmula ka sa alabok, babalik ka rin sa alabok. Diba? Kaya repentance, ano ba yung pagsinis sa cross? Repentance and spread the word of God. Sasabihin ka rin na amin. Kaya yun, sa inyo, pag nagpaano ka ng abok, o repentance ka, at ipahayag mo ang salita ng Diyos. Yun, ito, bilin ni Kristo yun. Sapagkat ito pinakamahalaga yung kanyang pagkabuhay na muli. No? Ito yung pinakamahalaga dahil dito natin nadarama yung kanyang pag-ibig at pagmamahal sa atin na sarili niyang buhay. Kanyang inalay para sa kaligtasan, para tayo matubo sa ating mga kasalanan. At pinakamahalaga yung kanyang ginawa, yung kanyang kabanal-banalang dugo ang siyang tumubos sa lahat para sa ating kaligtas ng ating kaluluwa. Amen? Malakas ang palakpak sa ating Panginoon. Kaya, ang pag-ibig ng Diyos ay walang kapantay at wala itong kabayaran ng uwian. Amen? Sa may kwento na narinig ko sa isang karayot, sabi niya, sa bahay na lang i-apply. O diba, sa mga nanay, siyempre alis ka, pipilinan mo yung anak mo. Ganon. O anak, alis ako iwan ko sa'yo ganitong gawain bahay. Alam na natin, siyempre alam na anak niya kung anong gawain bahay, maglinis, magluto, magugas, di ganon. O di ganon. Tapos yung bata naggawa ng gawain bahay. Tapos daw niya, nagsulat sa para front sa ina niya pagdating, no? Nagsulat siya yung kanyang mga gawa. Ako nagkapaglinis ng bahay, nakapaghugas ng pinggan, nakapagwalis, na gano'ng household, doon na talaga lang ng gawain. Kaya lang, sa tusi, may mga amount doon. O nagbugas ng plato, something na 50 pesos, o gano'n. O naglinis ng bahay, 20, o kaya nagsaing, mga 30 pesos. The total of all, sabi na lang, 100. Okay, 100, di ba? O nabasa ng bata, ay ng nanay, pagdating niya, natuwang nanay, syempre, malinis yung bahay nila, yung binili ng mga gawain, is talagang tapos lahat, malinis, maayos yung bahay. Kasi malis yung nanay. Mabait na bata, mabait na anak. Kaya lang, sad to say, nung dumating, nainapot na yung nanay. May bayad na.
May bayad na doon mga amount, no? Sumulat din si nanay doon sa pinagsulatan. Anak, alalahanin mo nung ikaw ay aking pinaglihi, ipinagbuntis, libre. Libre, sabi gano'n. Nung ikaw ay bata pa, napupuyat ako, may sakit, nagpuyat ako, libre. Nag-aral ka, hanggang grade 1, hanggang nakapag, isa ka sa lupuya, sabi mo na elementary lang yun, is libre. Sabi gano'n. Tapos, sa mga pagkain, mga gamit, is libre. Kaya yan, ang libre, kaya anak, ito, na yung ginawa niya, ay libre at sa pagmamahal ng bilang isang ina. Ganon, diba? Kaya ito yung pinapakita ng Diyos na yung mga ginawa ng Diyos sa atin, ang patuloy na ginagawa ng Diyos sa atin, ito yung libre na ipinagkaloob sa atin, ito rin ay libre na ibahagi din natin. Huwag tayo maghanap ng kapalit. Kasi ang Diyos ang magpupuno sa atin. At siya magbibigay sa atin ng pagmamahal at pag-ibig sa bawat isa sa atin. Amen? Lakas na palakpak sa ating Panginoon. Napakaganda talaga yung ating Panginoon na tumutok ito sa pag-ibig. At yung pag-ibig na ito may kalakip na pananampalataya, pananalig, pagtitiwala sa Diyos. Kaya pagkatiwala natin lahat yan sa Diyos. Wala po tayong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Diyos. Kaya kailangan lagi tayo ay considered sa ating Panginoon. Tinanong, ano ba yun? Na may tinanong pa yung isang pare na ano yung pinaka-paborito raw na verse ng isang Katoliko. Ano ba para sa inyo, pinaka-paborito sa 4 na verse sa sa Biblia? Ano ang pinaka-gustong-gusto nyo na dito sa verse, sa 4 na verse? Di ba kayo, may Lucas, may Juan, San Lucas, San Juan, San Mateo, San Juan, ano ang pinaka-maganda nyo para sa Katoliko raw sa ating buhay Kristiyano? Ano ba talaga ang tunay na napakaganda at paborito natin lahat yung pagtulong verse sa ngayon sa araw. Pag-ibig. Pag-ibig. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ito yung pagmamahal sa bawat isa sa atin na walang itinatangi, walang hinihintay na kapalit ng ating amilyaw. No? Ang pag-ibig. Ito rin nung nung kami sa Lipon, si Fad, pag-meeting namin at siya minsan nagtutok yun. Ang sabi sa lahat daw ng 4 na verse yan, ang pinakapaborito daw niya ang San Juan.